Diretsohin na natin, Doc. Yung fats na sinabi niyo po kanina, merong mabuti at nakasasama, pwede niyo po bang ibahagi yun sa atin? Actually, meron tayong tinatawag na saturated fats, meron tayong tinatawag na trans fats, at meron mang polyunsaturated fats. At monounsaturated fats? Ayun. So, ibig sabihin, magagandang malaman ito. Kasi pag alam mo na yung mga masasamang taba, hindi mo nagagalawin yan. Katulad ng alak. Siyempre, lumaki tayo mula pagkabata. Blessed nga tayo mga Adventist. Bakit hindi man lang ako matempt uminom nun? Kasi nabuo na yung decisions ko Sa tagal ng panahon, yung pathway ng brain natin sa neuroplasticity, since nga na hindi naman tayo talaga design doon, talagang abutan man tayo, hindi na natin gagalawin. So, ganun din naman yung masamang taba. I agree, Doc. Kasi meron din ako mga kaibigan na hindi man kami pareho sabihin natin ng paniniwala. Kapag kunyari, alam kasi nila na hindi ako umiinom. Kaya ang gagawin nila, kahit yung parang pagminsan ba parang tinutuya tayo, yung parang, Gladden, sige na, magkaibigan naman tayo. Pero yung sa akin talaga, kapag nag-stand talaga tayo na convicted tayo na, ay hindi ako iinom kasi alam ko na makasasama ito sa katawan natin. Katulad din ng paninigarilyo, na kapag alam natin na nakakasama ito at hindi nakakabuti sa ating baga, sa ating lungs, ay hindi rin tayo magta-try na mag-smoke. Diba? Yun yung gift din yun Actually, biyaya yun Siyempre, alam naman natin na hindi naman para dun yun Ikaw ba naman, may kotse ka. Alam mo naman na nakalagay dun yung unleaded gasoline yung ilalagay mo. Tapos lalagyan mo ng Diesel, ibang gasolina. oo. Siyempre, alam mo na masisira yun. Since nga ng katawan naman natin ay very similar dun, dapat talagang magkaroon tayo ng tinatawag strong decision na anything na hindi mabuti, huwag nating ilalagay sa ating katawan. Tama. So itong binabanggit natin na dalawang uri ng taba na ito, na isang mabuti at isang masama, pagdating doon sa masama, baka po pwedeng i-block na. Oo, talagang wala na, Doc. No, totally. Siyempre, pag sinabi nating taba, pagka ang taba kung tawagin saturated o trans fats, nabubuo ito sa temperatura na kung pagka minsan, yun yung naging dahilan ng pagbabare. Kaya marami yung nagkakaroon sakit sa puso, ang blood pressure nila, hindi gumaganda yung pressure nila. Kasi gawa lang nung ganung uri ng kapamaraanan na tayo naman talaga yung nagdala ng sakit na yun. Kaya nga sa ating pinag-aaralan yung pagkakasakit cause and effect yan Ibig sabihin dito, hindi magkakaroon ng sakit ang tao kung walang pinanggalingan. At ururutin natin yun. Kailangan natin ugatin. Kung ano talaga yung sentro. Actually, nagsisimula yan, to be honest with you, food addictions Pag na-addict ka sa isang pagkain na alam mong hindi maganda, unti-unti papatayin ka niyan. Kaya kailangan, mawin mo yung battle mo. Sa neuroplasticity kasi, napakagandang pag-aralan yan Kung ano yung inintroduce mong bad habit, aadapin ng body yan. Maglalagay ng pathway yan. And then later on, control ka na yan. And then huli na, kung pagkaminsan, hindi mo na mabago yung sarili mo. Katulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, the same thing sa pagkain. Alam mo ba na mas madibilis nga mamatay ang tao pag na-addict ka sa pagkain? At ang nakasanayan mo, yung pagkain hindi disensyo sa katawan mo. Bumaba yung tinatawag na lifespan na akala natin ay nakikita kasi natin talagang sa kapaligiran, halos lahat ng tao, yun yung nakagisnan. But in reality, pwede nating i-break yan. At saka, Dok, dagdagan ko lang, Dok, no, mas yung iba kasi, lalo na yung mga processed foods natin, at saka yung mga nabibili natin na yung pangmadalian, kumbaga, yung parang, anong tawag doon, yung to go na lang, di ba? Yung parang, instant. Yun, mga instant, oo, kasi nagmamadali ang mga tao. Kasi easily tayo na maka-adapt, lalo na ngayon, dahil mayroong pandemic. So, sabihin natin, ang nanay at tatay, o yung mga anak din nila na mga nagtatrabaho, talagang yung kayod ay mabilisan na rin. Kaya mabilis din yung buhay ng tao. Kasi inadapt natin nga yung modern environment. And I believe that there's still time for our people to create some sort of brand new type of lifestyle. Ibig sabihin yung brand new, yung adaptin natin yung... New start. Yung new start. Kaya pag pinag-usapan natin nutrition, talagang pag naintindihan natin ito, magigilty ka At ang isa sa nagpag-guilty sa akin dito, yung nabasa ko nga yung sa Counters on Diet, yun na nagbigay sa akin ng encouragement na paborito ko. Gusto ko lang basahin mo kasi ang gandang ipasok kasi.
yung point na yan eh. Okay. Yan talaga yung, para bang nagulat ako, na-shock ako. Siyempre noon, hindi ko naman masyadong pinopokusan yung sarili ko eh. Siyempre, tanggapin natin talaga na alam natin may God. Pero hindi masyado nating naiaangat yung tinatawag na value kung paano lumabas tayo sa mundong to. Just imagine yung 500 million sperm cells ng isang lalaki. Sa pag-aasawa nila. Isa lang doon ang magmamatch sa egg cells ng babae. Kung titignan mo ron, sobrang blessed tayo. Isipin mo sa Miss Universe na nga lang eh. Napakatagal bago manalo ang isang bansa eh. Ilan yung naglalaban lang? Ilan ba yun? 100 or something? Ito here, isipin mo, 500 million sperm cells. Isa lang doon ang makukuha para maging tao at unite tayo. Kaya nung nabasa ko nga yan, sabi ko napakasarap isipin na ang may-ari sa akin, creator of the universe. Amen.